Kasama mo ang Diyos pag nawalan ka ng trabaho, pero yung araw-araw kang pumapasok sa trabaho, kasama mo pa rin ang Panginoon. Hindi lang natin na-appreciate kasi yun ang ordinary. Marami sa atin nagsisimba para magpasalamat. Grabe ginawa ng Diyos. At marami ring nagsisimba para may matinding gawin ang Diyos. Pero minsan nakakalimutan nating ipagpasalamat yung araw-araw sinusustain niya tayo. Yung araw-araw may trabaho tayo. Yung araw-araw may nakakain tayo. Yung paglakad po natin kasama si Jesus. Kasama din po sa pagpapala ng Diyos at presensya ng Diyos. Yung mga simple at ordinaryong parte ng ating buhay. Yung mga average and typical. Yung simpleng-simpleng pagsikat ng araw kasama mo ang Panginoon. Yung simpleng paghinga mo every second kasama mo ang ating Panginoon. Ang goosebumps hindi araw-araw nangyayari. Ang milagro hindi araw-araw nangyayari. Kaya nga siya milagro eh. Kasi kapag araw-araw na siya nangyayari, baka hindi mo na siya tawaging milagro. So ang goosebumps hindi mo laging nararanasan. Ang miracle hindi mo laging nararanasan. Ang dramatic scenes ng iyong buhay hindi laging nangyayari sa atin. The Bible talks a lot about God using the ordinary things and the ordinary situations and the ordinary people to produce incredible results. That God will use the ordinary to bring extraordinary miracle in your life. Muli natin palapakan natin, Panginoon. Kaya nga po, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 27 to 29, let me read that to you. God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. And as a result, no one can ever boast in the presence of God. Look at that wonderful verse. Ang sinasabi ng Panginoon, minsan gagamitin ng Panginoon yung kinukonsider ng mundong mangmang para hiyain ang mga matatalino. Bakit? Kayang gamitin ng Lord kahit yung ordinary para maghatid ng special miracle sa iyong buhay. Kaya wag mong iismulin yung katabi mo. Pangiti-ngiti lang yan. Pero magiging pastor yan. Hindi yan marunong magsalita, pero gagamitin ng Panginoon yan to share the gospel into the world. Pangiti-ngiti lang yung katabi mo, pero maraming pera yan sa bangko. Amen? Pangiti-ngiti lang, mukha lang ordinaryo yung katabi mo, pero parang siopaw yan. Special. Amen. Everybody say special. Naalala nyo si David? Ginamit ng Lord si David kasama yung kanyang ordinaryong tirador para babagsakin si Goliath. Naalala nyo yung widow sa Old Testament? Amen. Yung babaeng namatayan ng asawa, ginamit ng Lord yung ordinaryong mantika para mag-produce ng overflowing miracle. Naalala po ninyo si Pedro? Gamit ang kanyang ordinary fish net na nakahuli ng boat sinking loads of fishes. Come on, somebody. Naalala po ninyo ang ating Panginoong Yesus, the King of Kings and the Lord of Lords, na ginamit yung ordinaryong sabsaban para pumasok dito sa mundong ating ginagalawan. Naalala nyo si Jesus na naipako sa ordinaryong krus? Kapag sinabi ko ordinaryo, kasi nung unang panahon, yun yung usual death sentence ng mga Romano. At ginamit ng Diyos para iligtas ka. Naalala nyo po yung bata na ibinigay niya yung kanyang 5 tinapay at 2 isda, at ginamit ng Lord yung ordinaryong tinapay at yung ordinaryong isda para pakiinin ng 15,000 people. That is all a proof, mga kapatid, that God can do amazing and extraordinary things. Kung willing lang magpagamit ang ordinary, kayang gamitin ng Lord for the extraordinary things. Alam, minsan kasi, masyado tayo minsan excited for the next big thing. Inaantay kagad natin, kailan kaya ako mapopromote? Kailan kaya ako makakapasa sa board exam? And pwedeng yung mga next big thing nito, ito yung mga big moments ng iyong buhay. Yung you've been waiting na makapag-propose yung long-time boyfriend mo. You're waiting for that next big thing. Or nag-aantay ka na magkaroon kayo ng first na anak ninyo. O magkaroon ka ng bagong trabaho. O makapag-retire ka na finally sa 40 years na pagtatrabaho mo. Pero kung nag-aantay lang lagi tayo ng big things, kung nag-aantay ka lang lagi ng kilabot, marami kang mamimiss na mga ordinary things na milagro din na inaalaw ng Diyos na mangyari sa iyong buhay. This message is actually a wake-up call to each and every one of us.
Kailangan po nating gumising, mga kapatid. Yung iba, literal, kailangan gumising, tulog na po oh. Okay? Gusto ng Lord gisingin ang ating mga diwa at gamitin ho natin ang lente ng kaharian ng Panginoon because you've been using your perspective and perception na nakakalimutan natin na maraming ginagawa ang Diyos na namimiss natin ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Na minsan dahil masyado tayong familiar, hindi na natin makita ang mga extraordinary things na ginagawa ng Panginoon sa atin pong mga buhay. But how you spent your ordinary days will determine your life. Your relationship with God is not defined by you coming to church every Sunday. Our Christianity is defined by our relationship with God every single day. Hindi ka lang po Christian pag Sunday, right? So kung mag-aantay ka lang lagi ng big moment, big day, Sunday na naman, I'm gonna feel God's presence. But what if, in those mundane moments, in those basic days, like Monday, Tuesday, and Wednesday, gusto rin ng Panginoon ipakita ang kanyang presensya sa iyo. And sometimes we miss that because we're so fixated on our waiting for the next big thing. Gusto natin ng promotion. And yes, God is a God of the massive, but God is also a God of the macro. God is a God who created the vastness of the universe, and the same God who created the universe is the same God who numbered your hair. So highs and lows and everything in between, God is in the ordinary. Yes, may mga times na pag nanalangin ka kay Lord, sumasagot agad siya. May mga sakit na pag pinag-pray mo, gumagaling agad. May mga prayer requests na pinag-pray mo, sumasagot agad ang Diyos. May mga cancer na kahit stage 4, miraculously, biglang natutunaw yung tumor kapag ipinanalangin mo. Pero may mga pagkakataon din na parang, nakikinig ba ang Diyos? Nasaan niya ba ang Diyos? And yes, sometimes damang-dama mo ang Diyos kapag nakakatanggap ka ng breakthrough. Damang-dama mo ang Diyos pag nakakita ka ng milagro. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo, kahit sa panahon na ikaw ay nagkasakit, nasaktan, when you are in pain and suffering, God is still in that pain? That God is still in that ordinariness? That you just have to be faithful in the midst of those mundane things that you are doing, na akala mo walang epekto, walang nangyayari, but actually may ginagawa ang Panginoon sa iyong buhay. And I must admit to you, being a pastor of this church for quite some time already, I've heard a lot of stories. Na minsan sasabihin nila, Pastor, I've been trying na mapalapit ako sa ating Panginoon, but unfortunately, talagang may mga pagkakataon na hindi ko po yata feel ang presensya ng Panginoon. Pag pumupunta ako sa church, hindi ko nararamdaman yung presence ni Lord ba? Buti na lang yung faith, hindi feelings. Na yung faith by definition is the confidence of the things you hope for and the evidence of things that you don't see. Meaning, if you have a faith, you have confidence in things that you don't see, and apparently, God is something or somebody that is unseen. At kung hindi mo nakikita ang Panginoon, hindi mo siya nakikita, absent siya. Hindi porket tahimik siya, absent siya. Kaya kailangan ng faith. Lalo na pag pakiramdam mo tahimik ang Diyos, mas kailangan mo ng pananampalataya. Lalo na sa mga panahong pakiramdam mo hindi nagko-cooperate ang Diyos, mas kailangan mo ng pananampalataya. Pastor, ang hirap nga. Kasi nga, faith is the confidence in the things that you don't see. At minsan gagamitin ng Panginoon yung mga moment na ganito para ma-realize natin that in our ordinariness, pwedeng magpakita ang Panginoon sa atin. Yes, God is in our promotion. Yes, God is in our healing. Pero naniniwala ba kayo na ang Diyos nandun din sa uncertainty? Amen. Ang Diyos natin nandun din sa mga panahong hindi mo alam ang sagot? Sa mga panahong nagtatanong ka at nagdududa ka, kasama mo pa rin ang Panginoon? Ulitin ko, Merry Christmas! At sa Paskong ito, ipinapaalala lang po natin sa pamamagitan ng pangalan mismo ng Diyos na Emmanuel, nakasama mo siya sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Everybody say special. And yes, every Sunday is special. Sino sa inyo excited kayo every Sunday na mapunta sa church? Okay, tignan mo katabi mo, mukha bang may tuldok ba sa noo? Amen, special eh. Every Sunday is special. But do you believe that God is also with you habang nagluluto ka? That God can show Himself to you habang ikaw ay nagtatrabaho, nasa gym, nag-aaral,
kumakain, natutulog, nagko-commute, papasok ng iyong trabaho, na pwedeng nandun ang presensya ng Panginoon, that sometimes we take it for granted because we are waiting for the next big thing in our life. Pero baka mamaya namimiss na natin na gustong mangusap ng Panginoon sa atin habang nagko-commute tayo, na gustong mangusap ng Panginoon sa atin habang naglalakad tayo, nag-exercise tayo. In those mundane, basic, ordinary moments of our life, pwedeng mangusap ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Ano man ang iyong ginagawa? Because again, Christianity is not just about your relationship with God during Sundays. Christianity is all about your relationship with God every single moment of your life. Kasi kung paano mo ginugugol ang araw-araw is essentially how you spend your life. Na minsan, we're so consumed with our expectation kung kailan magpapakita ang Panginoon at ine-expect natin siyang magpapakita in a spectacular way. Na Lord, mangusap ka po, pwede po bang isulat niyo po sa mga ulap kung sino ang aking mapapangasawa? That we are expecting God to do amazing miracle things para lang makapangusap siya sa atin. But what if I tell you mga kapatid, na madalas nating namimiss ang ating Panginoon na gumagawa at nangungusap sa araw-araw na normal, ordinary things of our life. Naalala niyo si Elijah? Isa ho siyang propeta sa Bible. One time, hinihingi niya ang instruction ng Panginoon. Nung lumakas yung hangin, kala niya nandun si Lord kasi spectacular eh. Nung lumindol, akala niya mangungusap ang Panginoon. Sabi ng Bible, wala dyan ang Diyos. Nung nagkaroon ng matinding apoy, kala niya nandun si Lord kasi si Moses nagpakita ang Panginoon kay Moises sa pamamagitan ng apoy. So kala niya nandun ang Panginoon. Pero you know what? Pagkatapos ng hangin, pagkatapos ng lindol, pagkatapos ng apoy, ang sabi ng scripture, and a still small voice. Hindi nagpakita ang Diyos sa hanging malakas, hindi nangusap ang Panginoon sa lindol, hindi nangusap ang Panginoon sa apoy. Bumulong ang Diyos. At huwag niyong mamaliitin ang bulong. Kasi kaya ka binubulungan kasi malapit ka. Kasi minsan, pag gusto mo mangusap ang Diyos, gusto mo lagi sumisigaw siya eh. Gusto mo lagi malakas ang boses niya. Kaya minsan hindi mo marinig ang Diyos kasi nag-e-expect ka ng sigaw, ang gusto ng Lord, bulong. Mas intimate kaya yung bulong. Pansinin niyo, ang mga mag-asawa pag bago pa lang, bulungan ang bulungan. Pero pag tumatagal na, oh, yung asawa mo, na ipinag-pray mo sa Panginoon, iniluhod mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, pag siya napakasalan ko, napakagrabing miracle po ito, Panginoon. Sino po sa inyo ipinag-pray nyo yung napang-asawa ninyo sa Panginoon? Parang konti lang pala nag-pray ah. Iba ba gumalaw dyan? Baka si Lord, baka demonyo kumilos ah. Ako si Jenny, pinag-pray ko siya. At nung napakasalan ko ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, hindi lang maniwala yung mga visitors natin, first time guest, na yung mukhang to nakapag-asawa ng pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Pero nung napakasalan ko po si Jenny, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, I consider that to be one of the best miracle that God has ever given to me. Kayo din po ba ganun? Pero nangyari na rin po ba yung hindi mo akalaing ibibigay ng Lord, ginamit ng Lord yung ordinary conversation to bring extraordinary miracle and blessing and gift? Pero napansin nyo ba habang tumatagal, yung regalong ibinigay sa'yo, nagiging prayer request mo na? Lord, ibigay nyo po siya sa akin. 7 years later, Lord, kailan po ba siya magbabago? Napansin nyo? Napansin nyo, pag bago pa lang yung mag-asawa, pag inubo yung babae, honey, pa-check up na tayo. Natatakot ako para sa kalusugan mo. Diba? After 3 years, pag umubo yung asawa, kumuha ka nga ng gamot doon. Gamutin mo nga yung ubo mo na yan. Baka mahawa pa ako sa iyo eh. 10 years ng kasal. Doon ka nga sa kabilang kwarto matulog. Baka magkahawaan tayo, kawawa naman yung mga bata. 20 years ng kasal. Ba't ganyan ka? Para kang aso kapag nakatahol. Diba? Habang tumatagal, yung parehong blessing, yung parehong breakthrough, nagiging sakit ng ulo. Huwag ka tumingin sa katabi mo, ha?
Baka isipin niya, siya yung pinag-uusapan natin. Amen? But you have to remind yourself, mga kapatid, that even in the ordinary things, hindi kailangan lagi may renewal of vows. In the ordinary, mundane conversations every day. Ito lagi ko sinasabi pag nagkakasal ako. If you don't work out, maganda tong kasal ninyo sa Facebook at sa YouTube, but if you don't work it out, because marriage is a hard work, marriage is a process. If you don't work it out, it won't last long. Maganda yung may intensity. Like Valentine's Day, pinaglatagan mo ng carpet, nag-rent ka ng limousine, nag-date kayo sa 20,000 dinner. Talagang kilig na kilig naman talaga asawa mo dyan. Pero kung ganun ang ginawa mo sa February 14, pero February 15, hindi mo siya pinansin. February 16, hindi mo siya pinansin. February 17, wala yung silbi. May intensity pero walang consistency. Na minsan tayo nag-e-expect tayo sa intensity ng miracle ng Panginoon, pero minsan gumagalaw ang Diyos, hindi lang sa mga intensified blessings, kundi sa consistent every single day relationship that you have with the Lord. Ordinary things. Everybody say ordinary. Ordinary things, katulad ng mga essential things in our life, katulad ng pagkain. When was the last time na nanalangin kayo talaga ng pagpapasalamat sa Panginoon sa pagkain nasa harap natin? Yung hindi yung, Lord, maraming po salamat sa pagkain ito, sa pagkain ito. Amen. Gutom na po kasi talaga ako, Panginoon. Natignan nyo to. Let me give you a perspective. Nananalangin ba tayo bago kumain kasi takot lang tayong malason? O kaya tayo nananalangin bago kumain kasi ina-acknowledge natin galing sa Diyos to? When was the last time that you have that kind of perspective? Because even in the mundane things na hindi mo pinapansin, hindi kailangan maging steak para maging miracle. In case lang you're not aware and you have a limited perspective, hindi po lahat ng tao nakakakain ng tama. Sama kayo minsan pag nag-mission kami. Makikita ninyo na kahit kuryente, milagro sa kanila. Yung tubig, milagro sa kanila. You have to be reminded that sometimes what we have is already a miracle. Kahit kulang sa palagay natin. Tulad ng mga Israelites. Isa sa pinakamatinding miracle na ginawa ng Lord sa kanila, pinakain sila ng Lord sa desert. Disyerto. Na walang pure gold, walang Jollibee, walang KFC, walang Mang Inasal. So walang unlimited rice. Sa loob ng 40 taon. Now, if you don't know the story, ang mga Israelites po ay naalipin for almost 11 generations, 430 years of slavery. Then tinawag ng Lord si Moses para pangunahan po ang paglabas ng mga Israelites sa pagkaalipin and harsh treatment ng Paraon. He was assigned, he was raised to lead the nation out of Egypt. Si Moses na mamamatay tao, nagtatago doon sa desert of Midian for 40 years. And one day, out of nowhere, just an ordinary day, ordinary work, while he was doing his ordinary routine, God showed himself through a burning bush. At doon sa burning bush, nangusap ang Panginoon, ipinakita ng Diyos ang napakagandang plano niya. Nagagamitin siya ng Panginoon para pangunahan at maging leader ng buong bansa para makalaya sila at makita nila ang mga pangako ng Diyos. Pero nung narinig niya yung plano ng Diyos sa kanyang buhay, nagsimula siyang magduda. Sabi niya, Lord, gagamitin mo ako bilang isang leader, hindi ako marunong magsalita. I'm a stutterer, bulol po ako, hindi ko kayang magsalita. And look at what happened. Ano ang sasabihin ko kapag tinanong ako ng Paraon kung sino nagsugo sa akin? Alam mo ginawa ng Panginoon? Look at this. Exodus chapter 4 verse 1. And Moses answered, Lord, kung gagamitin mo akong leader, what if they do not believe in me? What if they do not listen to me? At sabihin nilang, talaga bang nagpakita ang Diyos sa'yo? Ara sabi ng verse 2, nag-reply ang Panginoon, sabi ng Lord, ano yung nasa kamay mo? Tungkod. Tungkod na hawak-hawak niya everyday. Ordinary stick. Nagamit niya every single day. Ang sabi ng Panginoon, verse 3, itapon mo. Throw it on the ground. And Moses threw it on the ground and it became a snake. And because it became a snake, he ran from it.
Sardin, ako lang natatawa, no? Okay. Hindi ko alam kung bakit. Hindi nyo na-gets. Okay, imagine niyo, araw-araw hawak niya yung tungkod. Sabi niya, Lord, paano ko papaniwalaan? Paano ko papaliwalaan? Sabi ng Lord, ano yung hawak mo? Hindi niya yun alam. Na nasa kamay niya na pala. Yung gagamitin ng Panginoon para maging platform, yung ordinary things na lagi niyang hawak, lagi niyang kita. Sino ba mag-aakala na yun ang gagamitin ng Panginoon para maghatid ng milagro? Na sa sobrang tindi ng miracle, kahit siya natakot siya sa sarili niyang tungkod, na lagi niyang hawak. Because God can do something in what you have. Na kahit ikaw magugulat ka, paanong ginamit ng Lord na maging spokesperson yung bulol? Paano nangyari na naging leader yung mahiyain? Paano nangyari na naging pastor pa yung may criminal record? Kasi minsan magugulat ka that in our ordinariness, pwedeng gamitin ng Lord yung mga bagay na lagi mong hawak, lagi mo nakikita para maging platform ng kaharian ng Panginoon. This is where we came to the point number 1. What if the ordinary things in your life becomes a miracle? Mga bagay na lagi mo nakikita, mga bagay na lagi mong hawak, pwedeng gamitin ng Lord para maging platform ng kanyang milagro. Tulad ni Moises. Ordinaryong stick, ordinaryong tungkod, naging symbol ng kanyang kapangyarihan. Yun yung parehong stick na ginamit niya to part the Red Sea. Yun yung parehong stick na ginamit niyang hinampas niya sa bato at lumabas yung tubig. Sino ba mag-aakala na hawak niya na talaga yung milagro? Sabi mo nga sa katabi mo, the miracle is in your hands. Put that in the chat. What if the miracle is in your hands already? Kasi minsan tayo, di ba, akala natin makakahanap lang tayo ng miracle kapag may bagong binigay ang Diyos sa atin. Kaya minsan nagugulat tayo na ginamit ng Lord na milagro yung bagay na hawak mo na. Na hindi ko pala kailangang mandaya para ma-promote. Kasi yung ordinary work ethics ko, yung pagpasok ko ng maaga everyday, gagamitin ng Lord yun na platform para makita ako ng boss ko at makita niya yung kasipagan ko para i-promote. Hindi ko pala kailangang magdagdag ng something para ako ay ma-promote. All I have to do is be faithful in the ordinary things that God can use. Because even the most common things in your life could become an instrument for His miracle. Pwedeng instrumento ng Diyos yan. Sino ba mag-aakala na yung Savior of the world galing sa isang baby? Hindi warrior ang dumating. Hindi mananakop ang dumating. Baby. And watch this. Jesus Christ, who is worthy of our thanksgiving and praise, He lived in obscurity for 3 decades before niya pinerform ang 3 years of extraordinary miracles and ministry. Namuhay muna si Jesus for 30 years bilang ordinary citizen. And He's faithful with that. Living in obscurity, walang nakakakilala, walang nakakapansin. Walang nagbavalidate. And after living faithful in obscurity, God used Him, in essence, for 3 years of extraordinary ministry. And He has healed countless people, ministered to countless people, because He is faithful in the ordinary. John chapter 4. Yung babae sa balon. Naalala niyo yung story na yun? Ano ang purpose ng babae na yun na nasa balon? Mag-iigib lang siya as part of her usual routine. Dala-dala niya yung timba niya. Araw-araw niya yung ginagawa. Pupunta sa balon. Pero at that moment, gumising siya. Akala niya, ordinary day. At yung ordinary day, naging God moment. Na-meet niya yung living water sa harap ng natural water. Na-meet niya ang ating Panginoon. Sino ba mag-aakala? Kaya minsan kung tinamad ka sa ordinary things, baka hindi mo makita ang extraordinary, kaya huwag kang tatamarin pumasok. Huwag ka tatamarin mag-review. Huwag ka tatamarin umatin ng church. Kasi minsan hindi mo alam ang pwedeng gawin ng Diyos. Gumising ka kanina, akala mo normal Sunday service lang. Tatayo lang ako doon, kakanta ng konti, taas ng kalahati. Uuwi ako, parang walang nangyari. I did my best, I did my part, I'm a Christian. Pero magugulat ka, ngayon mo mai-encounter ang extraordinary miracle ng Panginoon. What if you've been carrying that disease for years?
Gumising ka kaninang umaga, akala mo yung sakit na yan ang dadali sa buhay mo. Pero what if today, you will have a God moment na yung cancer cells tutunawin ng Panginoon? Do not underestimate the power of the ordinary. Do not underestimate the power of that routine. That ordinary day becomes her God moment. Doon sa ordinary niya na experience yung overflow. Katulad ni Moses, ordinary shepherd, binigyan ng Lord ng extraordinary assignment. Katulad ni Jesus, amen, na ipinanganak sa ordinary manger, ipinakilala sa ordinary shepherds. Sino mga disciple niya? Ordinary disciples. Mga disciples na hindi, walang degree. Hindi influential, hindi celebrity, hindi government officials. Kaya nung pinipreach nila ang resurrection ni Jesus Christ, alam niyo sa Acts chapter 4, kinamatay pa nga ito nila Stephen, because when they are preaching the gospel about the resurrection of Jesus Christ, sobrang tindi ng boldness nila. Nasabi na scripture, na-impress ang mga Pharisees. Nasabi ng mga Pharisees, hold on a second. These are ordinary people with no special training in the scripture. Pero pag nagsalita, may wisdom. Bakit? Ginamit ng Lord yung kanilang ordinariness. So, hindi na-impress ang mga Pharisees dahil sa kanilang edukasyon. Hindi dahil mayaman sila o maganda katawan nila. Na-impress sila kasi nagtataka sila, walang pinag-aralan to, pero pag nagsalita may authority. Bakit? Ginamit ng Lord yung ordinary people to do extraordinary things in God's kingdom. Huwag mo maliitin ang iyong sarili, kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mo ko ismulin. Sa laking kunto. I believe, alam nyo, itong message na to, nagbe-minister mismo sa akin. For the past few months, I've been so busy ministering to the church, ministering to the body of Christ. I've been preaching to different conferences and different churches in our country. And I say this with all humility, preaching in thousands of people, sitting with influential people, celebrities, and all of that. Then one day, out of nowhere, just an ordinary thing, habang nakaupo ako sa table, waiting for my turn na mag-speak sa isang conference, katabi ko, Vice President ng kumpanya, CFO ng isang malaking kumpanya, may-ari ng multi-million dollar company in the Philippines. Lahat ng ka-table ko, mga may FOC, basta may C, CEO, CFO, COO, lahat ng C nandun. Sino ba mag-aakala na that same table na may CFO, may Vice President, may may-ari ng multi-million dollar company, then pagdating sa akin, Stephen Prado, ipinanganak sa Asogi Street, Tugatog, Malabon. Lugar ng may baha, snatcher. Nag-aral sa Epifanio de los Santos Elementary School. Nag-high school sa Tugatog National High School. Nag 2 years sa Torres National High School. Nag-college sa Polytechnic University of the Philippines. Ang katabi mo, may-ari ng multi-million dollar company. Katabi mo, mga CFO, mga COO, hindi ako akalain that I will be on that same table. Pero talagang ibang klase ang Panginoon that God will use the ordinary. I still can believe, and I'm not making this message about me, but I just can't believe with what God can do in somebody. Like, magpipreach ako ng gospel sa mga taong mas mataas pa ang pinag-aralan sa akin. Attorney, doktor, nurse, politician, celebrity. You cannot believe what God can do in your life kapag magiging faithful ka lang talaga. Sa totoo lang po. Kaya wag niyong ismulin ang pwedeng gawin ng Diyos. Tignan mo si Moses. Murderer on the run. Pinabalik ng Diyos. Ikaw leader, ha? And God is so powerful. Kahit hindi siya karapat-dapat, ginamit siya ng Lord to lead the people out of Israel. And because of His obedience, and because of the faith of the Israelites, they have experienced miracle after miracle. Grabe ginawa ng Lord. Nakatawid sila sa Red Sea gamit yung ordinaryong stick. Pinursu sila ng paraon. Hinabol sila ng kalesa. Best chariots. Question. Logically speaking, sino man nanalo? Nakapaa, nakakalesa? Panalo yung nakapaa. Pagkasama mo si Lord. Ganun ang nangyari. Hinahabol sila ng best chariots na kakalesa.
tas yung nakapaan, nakatawid, yung nakakalesa, nalunod. Ginamit ng Lord yung ordinary sea. He parted it and become an extraordinary story that we have right now. Sino ba mag-aakala hanggang ngayon pinagtatalunan paano sila nakatawid? Public service announcement because God is with them. God allowed them to escape. God drowned the enemy. All those 600 chariots were drowned. Nalunod. And last Sunday, if you were here, Exodus chapter 15, they were celebrating. Moses wrote a song. Miriam danced with her tambourine. Remember that Sunday? And they were celebrating, realizing the faithfulness of God. Malaya na sila, pero malayo pa sila sa promised land. And Israelites journeyed again. And here comes the problem. Nung nasa desert na sila, inabot sila ng gutom, inabot sila ng uhaw. At katulad ng katabi mo, pag gutom yan, iba yan. Aba, yung nagse-celebrate, nung nagutom, nagreklamo. Ano sabi ng Exodus 16, one chapter after that? The whole Israelite community set out from Elim. Remember last Sunday? So from bitter waters of Mara, dinala sila sa Elim. And now from Elim, verse 16, the whole Israelite community set out from Elim, umalis na sila ng Elim, and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had come out of Egypt. Verse 2, in the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Paraphrase. Kung hinayaan nyo lang sana kaming namatay sa Egypt, mas okay pa. Tapos hinayaan nyo kami dito, kailangan lang naman namin karne. Magsasanggip lang naman pala sila. We need meat. And we need bread. And this is surprising to me. In the midst of their grumbling and complaining, which has become a pattern for them for 40 years, for some supernatural reason, I don't know why, dininig pa rin sila ng Lord. Kaya kahit yung katabi mo, minsan reklamo, naririnig pa rin nila. Ang bait kasi ni Lord eh. Kung ako lang, kung tayo lang, di ba? Ayaw natin ng reklamador eh. Pero sila, nung nagreklamo sila, mas matimbang yung purpose ng Panginoon sa kanila na makatawid sila sa promised land. Anong ginawa ng Diyos? Binigay ng Lord yung meat na gusto nila. Gusto nyo ng karne? 999 lang. Fantastic baka. Romantic baboy. Verse 12. Ito sagot ng Diyos sa kanilang complaining. I have heard the grumbling of the Israelites. Sabihin mo sa kanila, Moises, ha? Sa takip silim, sa madaling araw, kakain kayo ng meat. In the morning, kakain kayo ng tinapay. But what? Then you will know that I am the Lord your God. So that evening, dinner nila, kwek-kwek. Verse 13. See that? That evening, kwek-kwek came. Ganyan ba kayo magbasa ng Bible? Dumating yung pugo. Naging dinner nila. And covered the camp. And watch this. Wala lang tayong time to discuss. Nasabi ng scripture, sobrang dami ng pugo hanggang lampas tuhod yung dami. Na nakover. Hindi na nga sila luluhod. Ganun sila kamahal ni Lord. Gaganon na lang sila, oh. Wala lang silang sauce. Mas masarap yung kwek-kwek natin. May sauce. So nakita nila, may kwek-kwek sa gabi. And in the morning, there was a layer of dew o hamog around the camp. And when the dew was gone, so nung umaga, yung hamog dumadapos sa mga halama, sa kanilang tent, at pagka yung dew na wala na, nagiging Coco Crunch. Nagiging thin flakes, like frost on the ground, appeared in a desert floor. Watch this, verse 15. Nung nakita ng mga Israelites yung Coco Crunch saka yung kwek-kwek, they said to each other, what is it? Because they saw something that they've never seen before. Hindi pandesal, hindi footlong, something, there's nothing that resembled this thing on earth. Kaya sabi nila,
What is it? Na kapag translate mo sa Hebrew, M-A-N-N-A, mana. Yung mana nga, hindi yun pangalan ng pagkain. Pag translate mo yun, ano to? Hindi na sila nakaisip ng pangalan. Na-amaze sila sa nakita nila, for they don't know what it was. So they said to each other, for they know what it was. So Moses said to them, it is the bread the Lord has given for you to eat. Binigyan sila ng karne, binigyan sila ng tinapay, protein and carbo. Brad, iba si Lord. Ginamit ng Lord yung sobrang essential katulad ng pagkain para i-display ang kanyang pagmamahal, para i-display ang kanyang kapangyarihan. Something mundane transformed into something extraordinary na ginamit ng Panginoon. Bakit? Kayang gamitin ng Lord ang pinaka-basic need that you have, katulad ng pagkain, to show Himself to you. So I don't want you to be poisoned with the expectation of miracle na minsan makalimutan mo yung miracle worker that is behind this. Now question. Pagbukas, paggising nyo ng umaga, pagbukas mo ng pinto, may nakita kang isang plastic bag ng pandesal sa harap ng bahay mo. Milagro ba yun? Milagro talaga yun. Una, hindi kinuha ng kapitbahay mo. That's a miracle. Kasi alas 11 ka na nagising eh. Pangalawa, paano naman mangyayari na yung pandesal mapupunta na lang basta sa harap ng bahay mo? Right? So kung mangyari yun bukas sa inyo, milagro? Parang ayaw na sumagot ang katabi mo ha. Kayo na nga lang sumagot, Global Family. Miracle, right? Eh kung mangyari uli ng Tuesday? Miracle? Eh umulit ng Wednesday? Thursday? Friday? Saturday? Sunday? Weeksary? Tuesday? Wednesday? And for 40 years, every day, may pandesal sa harap ng bahay. That's a miracle. That's what happened to them. For 40 years, every single day, pagising nila, nandun na yung pandesal. Nandun na yung Coco Crunch sa harap mismo ng bahay nila. At yung dating pinag-pray nila, naging normal, ordinaryo sa harap nila. Because every day, nakita na nila. Alam mo ba yung oxygen na hinihinga mo every second is a miracle na kailangan, listen, na kailangan ng ibang tao na nasa ospital ngayon na hirap makahinga? But because it's so normal to us today, we treat it as an ordinary thing. At first, amazed sila by the fact na may nag-a-appear na pagkain sa harap nila. But over time, they take that miracle for granted. Here comes point number 2, yung miracle naging ordinary na. Ang sabi na scripture, years later, Numbers 21. This was years later, Numbers 21. And once again, they began to speak against God and Moses. Nagrereklamo na naman sila. Ordinary thing. Why have you brought us out of Egypt to die here in the wilderness? Look at the screen. They complain. There is nothing to eat here and nothing to drink. Highlight this part. And we hate this horrible manna. My goodness. Yung prayer request nila, Lord, bigyan mo kami ng mana, binigay ng Lord. Years later, sabi nila, wala bang ibang pagkain? Yung dating miracle, naging ordinary. Kasi yung consistent provision ng Lord, pakiramdam natin minsan ordinaryo na lang. Nawala na yung wonder, nawala na yung appreciation, nawala na tayo ng perspective, nawalan tayo ng context. Bigyan ko lang kayo ng context. Nasa disyerto sila. So kung magkaroon ka ng tinapay, kahit isang araw lang, pero mangyari yun sa iyo for 40 years. At dahil normal na yung tinapay, wala bang iba? Yung dating pinag-pray mong asawa, wala na bang iba? Yung dating trabahong niluhod mo sa Panginoon, I hate this horrible job. I hate this horrible marriage.
How many times have we missed the miracle right in front of our eyes because we're so fixated on what we want? We want more. Gusto namin ng mas marami. Kasi masyado nang paulit-ulit yung milagro, trinato na nating routine. But everyday miracles have been taken for granted. And I believe we are going on in this series because God wants us to be reminded. Wag ho kayong mawawala ng perspective na yung mga bagay na natatanggap ninyo sa Panginoon na routine. Pagkain man yan, bubong ng bahay, tubig, kuryente, internet, lahat po yan milagro na galing sa ating Panginoon. Nakalimutan na nila yung halaga ng answered prayer. Nawaglit na sa kaisipan nila yung mga blessings na meron sila araw-araw. Siguro dahil araw-araw tayo nakakakita ng mga posts online na sobrang flashy. Pag kumain sila, restaurant, wow, grabe. Ako dito, tuyo. Pero masarap yun. At pag tinignan mo lifestyle nila, grabe, araw-araw tong kumakain sa restaurant. Every month, nasa ibang bansa. Normal sa kanila, pangarap mo. Pero yung normal sa'yo, pangarap din ng iba yun. Baka na nakalimutan mo. Yung iba nangangarap magkabubong. May bubong kayo? Yung iba nangangarap makakain ng 3 beses isang araw. Yung iba nangangarap magkaasawa. Magkaanak. Nay, natatawa ka. Totoo po yan. Kami ni Jenny nung girlfriend-boyfriend pa lang kami, grabe, patay na patay pa naman sa akin yun. Andiyan ba? Naalala ko dati, girlfriend-boyfriend pa lang kami. May mga time na magde-date kami. Sobrang understanding ng napang-asawa ko na to. Kakain kami, hati lang kami sa B1. Naintindihan niya yung sitwasyon ko nun. Na hindi ko kayang mag-provide ng date namin sa restaurant. Doon lang kami sa may isitan. Pagka tapos ng mga ginagawa mo sa trabaho, galing ka dun sa LRT, bababa ka ng Diyos magde-date kayo. Gagamitin ng Lord yung sitwasyon na pinapangarap ko lang dati, sana makakain kami kahit sa restaurant man lang. Pero minsan, di na natin ay pagpapasalamat, no? Dati yung Jollibee, pag okasyon lang meron, nagja-Jollibee. Pero ngayon, pag naisipan mo, Jollibee tayo. Dati yung noodles, ang dami ng sabaw mo, di ba? Para magkasya sa lahat. Yung 3-in-1 talagang hinahati mo sa 3. 3 tasa para magkasya sa lahat. Yung hotdog, pag kinakain mo, balat muna. Naranasan niyo ba yun? Kasi para magkasya. Pero ngayon, meron kayong tender juicy, 2 plastic sa ref. Meron kayong mga frozen meats sa ref. Yung iba sa inyo, pag nag-aircon, 24 hours. Mga dating pinapangarap lang natin, naging ordinaryo na lang. Kasi naghahanap ka na naman ng bagong miracle. Nung nag-start ako magpastor ng church na ito, noong 2013, ito ang simbahan natin noong 2013. This was taken September 2013. Mami Carol, nandiyan ka. Remember that, Tito Ed? Diyan tayo. At this point, nung nandyan kami, na nagsisimba, pinagpe-pray namin, main camera, pinagpe-pray namin, ito. Ito mismo, yan. Nung nandyan kami, ito pinagpe-pray namin, na mangyari. Sabi ko nga sa Lord, Lord, patawarin mo ako. Kung may mga pagkakataon ng buhay ko, natutungtong ako sa stage na to every Sunday, without appreciating that this was once a dream and a vision of these people. Hindi lang ako, lahat sila. Ito na kami ngayon. Let's put this in context. At hindi lang to isang beses nangyayari. Sa isang linggo, 2 beses nangyayari to. May kasamang chapel service pa. Sabi ko nga kay Lord, Lord,
Patawarin mo ako kung may mga pagkakataon sa buhay ko na masyado na kasing naging ordinaryo sa akin to, na nakalimutan kung dati ko tong pinag-pray at niluhod sa iyo. Kaninang umaga, puno rin kami kaninang umaga eh. About 800, 900 people came in person. 2,800 people attended our online services kanina. Today, approximately 800 people here in person. 1,400 on Facebook currently watching today. As of the moment as I speak, nanonood sila. Tignan natin sa YouTube. Wala ko internet. 500 people on YouTube, 1,400 on Facebook. How much is it? 1,900 people plus 2,800 people kaninang umaga plus 1,800 in person. Meron pa tayong 6 p.m. mamaya, in person and online, 9 p.m. online service, Monday 8 p.m. That was oh my goodness, Lord. I've never imagined that to happen. And by the way, hindi yan basta number lang. Global Fam, prove to us that you are a real person with real lives. Let me know in the comment section, where are you streaming from? Saang parte kayo ng mundo nanonood ngayon? Because we've never thought in 2013 that this would have been possible. Nanalangin lang, nagpray lang. Yung ordinary, naging miracle. And you know what? This week, for some, I don't know what reason, lahat yata ng pastor na nakausap ko, sinasabi, Pastor, mag-pray na kayo ng sarili niyong building. Sabi ko, parang napapadalas yung pag-uusap ng church building. Bibigyan na kaya kami ng Lord ng sarili namin building? Hindi ba? Bandera. Kasi kung mangyayari yun, tutuparin ng Lord, let's say 5 or 10 years from now, magkaroon tayo ng sarili natin building. So ito, ordinaryo, yun yung milagro. Pero itong ordinaryo, milagro to dati. So minsan lang, we're so excited with, gusto namin ng building. Baka nakalimutan natin pagpasalamat to. That you are literally sitting in somebody else's answered prayer. Pinanalangin po tayo ng mga pastors natin. Pinanalangin tayo ni Tatay Larry, ni Nanay Sita, nila Pastor Paul, nila Pastor Richard, lahat ng mga elders natin. Pinanalangin tayo ng mga heroes of faith natin na nandito, sila Nanay Neneng, nakikita ko, sila Mami Carol, Tito Ed, Ate Rosario. Pinanalangin tayong lahat ng Panginoon, and now we are living their dream. And I don't want us to lose that perspective. Using the kingdom lens, you are not seeing something ordinary, yo. This is a miracle. Yung normal sa'yo, pangarap ng iba. Yung trabaho mo, pangarap ng iba. Yung bahay mo, template ng iba na kanilang dream house. Huwag nating kakalimutan na pati yung mga nababasa natin sa scripture ay mga milagro ng Diyos. Is a miracle na kasama natin si John from Zamboanga. Is a miracle na kasama natin si Jera from Negros Oriental. Si Benji from Masbate. Si Sha from Taguig, si Karina from Sampaloc. It is a miracle. In motion. It is a miracle that when you turn your Bibles at makita mo si Elijah kumakain dahil hinahatiran siya ng raven na uwak. Hindi po yun normal. Miracle po yun. Na yung mga Israelites naglalakad sila sa desert, may pillar of cloud pag umaga at may pillar of fire kapag gabi. Milagro po yun. Milagro po na naglalakad ang mga Israelites for 40 years, hindi nasira damit nila. Hindi naupod yung sandals nila. Isa pong milagro nung pinalo ni Moses yung bato, lumabas yung tubig, milagro po yun. Yung fertility ni Sarah, milagro yun. Yung fertility ni Hannah, milagro yun. Katulad ng mga Israelites, they just stop recognizing the miracle and they start desiring for more. Hindi nawala yung value ng mana. Yun pa rin yung the same miracle na binigay ng Lord sa kanila, pero naging ordinaryo sa kanilang mata. That sometimes we became too Christian, too saved. Na minsan when we hear the gospel, coming to church in an ordinary Sunday, pag binanggit pa lang yung title, alam ko na yan. Kaya minsan hindi makapangusap ang Panginoon sa atin because we think we know it all. Alam na kasi natin siya. Meron na tayong assumption, alam ko na papatunguhan ni pastor. Pag nag-worship tayo, parang hindi ko naramdaman ng Panginoon kapag nag-worship ako. Well, sir,
The team is not supposed to serve your feelings. We are here to serve the Lord. So hindi porket hindi mo naramdaman, hindi naramdaman ng iba. Because I know a lot of people who are joining us in the other side of this screen, na kahit nasa screen lang sila, they feel the presence of God. Meron tayong representative, si Royce from Gia Balayan, nasa kabilang screen lang sila. Every Sunday nag-worship, but they felt the presence of God. Don't ever take that for granted. That we have that privilege to come here in person and worship the Lord. That we have that privilege to be part of our link-up group. Sa lahat ng mga volunteers natin, listen, sa lahat ng mga volunteers natin, huwag niyong tatanggalin sa perspective ninyo na dati niyong pinag-pray na makatayo, pinag-pray niyo na makapag-serve, pinag-pray niyo. Sa lahat ng mga staff ng church, huwag niyong kakalimutan na nung ini-interview ko kayo, umiiyak kayo because you know you were called. Do not lose that perspective. Huwag niyong tatanggalin yung perspective na yon, because what you are experiencing and what I am experiencing is the grace of God. Hindi porket 4 ang ipinapanganak every second, hindi na milagro yung panganganak. Miracle pa rin ang birth. Minsan lang mas nagiging totoo yung miracle pag sa'yo nangyari, pag sa asawa mo nangyari. Pero yung bahay natin is a miracle. Yung pagkain natin is a miracle. Every single day, when you look at yourself, when you look at your family, when you look at your house, there's always something. This is a miracle. This food is a miracle. This job is a miracle. This roof is a miracle. This floor is a miracle. Every day, God is true to His promise. And He's supplying new things. Ang sabi ng Lamentations 3, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Everybody read this with me. They are new every morning. That sometimes we're so consumed with, I felt it before, God is good, God is faithful, that it became cliche. Let me tell you this. My preaching was revolutionized. My faith was revolutionized. Noong 2009, narinig ko ang isang phrase, God's love is unconditional. Who would have imagined na yung simpleng ordinaryong phrase, God's love is unconditional, na mula bata pa ako naririnig ko na. Pero at that point, nung narinig ko siya, something witnessed in my heart, that became a pivotal moment in my Christian life. That up to this date, my preaching has changed, my view has changed, my relationship with God has changed, because that ordinary day, that ordinary preaching have become a God moment for me. Hindi mo kailangan lagi pong magbago para maranasan ang milagro. Kung mababago lang ng asawa ko, kung magbabago lang ako ng relationship, kung makakapagbago lang ako ng trabaho, kung makakalipat lang ako sa ibang bansa, kung makakalipat lang ako sa ibang trabaho, ibig mong sabihin kapag hindi nagbago, hindi ka na makakaranas ng milagro. You have an everyday miracle, my friend. And I want you to thank God for it. Amen? Nung nagkukumpit ka, kasama mo ang Diyos. Pero nung nagtitrain ka, kasama mo ang Diyos. Nung nag-exam ka ng board exam, kasama mo ang Diyos. Pero nung nagre-review ka pa lang, kasama ka pa rin ng Panginoon. Nung na-promote ka, kasama mo ang Diyos. Pero habang nagtatrabaho ka Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang Saturday, kasama mo pa rin ang ating Panginoon. If you will have that kind of perspective, you will start to see. Iyan ang panalangin ko sa Lord. Lord, buksan mo ang mga mata namin. Look at yourself right now. What are those things that you have that was once a dream, was once a prayer request, and now has become ordinary and mundane, that sometimes we take it for granted? Balik tayo. Gamitin natin ang kingdom lens. What are those things, Lord, that I have neglected in my life, na gusto mong ipag-focus ko at ipagpasalamat ko sa iyo sa mga oras na ito? So when you celebrate Christmas, when you go back to your provinces,